Okay, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Heidi Canalao and today I will share with you kung ano yung mga prepare namin before yung Bali trip namin. So, kung may upcoming Bali trip kayo or kung first time yung mag-international travel for vacation, this video might help you. Kanan. Naisipan kong mag-Bali kasi nakikita ko siya sa FYP ko. And sabi nila mura. And true naman na mura. And then, sakto, March 28 ko siya na-book and seat sale nun. So, nakuha ko yung papunta and pabalik ko na flight ng 7,991 pesos. Yan, medyo mahal pa din siya, I think. Pero mura na siya kasi yung mga nakita ko na flight nun, 13K, ganyan. So, nakuha ko siya ng almost 8K kasama na yung travel tax. So, nakatingin pala ako sa screen ko sa laptop para ma-share ko sa inyo yung information. And then, ayun, red eye flight lang din to kasi yung papunta namin is 3 a.m. tapos nakadating kami ng Bali ng 7 a.m. And then, yung pauwi naman namin is 1 a.m. Then, nakauwi kami dito sa Philippines ng 5 a.m. So, ayun. So, na-prepare na yung flight ng March. Tapos November pa yung flight namin, no? Diba? Ang galing. Excited yun siya. After ng flight, book na ako ng Airbnb. So, at first, kasi dapat talaga solo travel siya. And then, yung first na Airbnb na nakita ko, almost 4K lang siya for 5 days. So, i-share ko sa inyo yung nabook namin since ito yung na-experience namin na Airbnb. Yung nabook namin na Airbnb is sa may Umalas siya. So, actually, it's a hotel. Nagulat ako na hotel pala siya. Kasi kala ko talaga Airbnb, like bahay siya, gano'n. So, yun. 1 bedroom, lovely apartment, Umalas. Yung nakalagay na name sa Airbnb. So, yun, sobrang laki niya, sobrang spacious niya. Tapos, nabook namin siya for 13K for 5 days. Maalaga sila doon. And pinayagan nila kami mag-early check-in kasi yung original check-in time nila is 3 p.m. Pero, pinayagan na kaming mag-check-in ng 12 noon. Which is so, love it! So, yan. Sobrang ganda ng place. Sobrang linis. As in, everyday tatanungin ka nila kung gusto mong palinis yung villa ninyo, gano'n. Tapos, meron siyang pool. So, yun. Madami din talagang Airbnb or hotels na mura sa Bali. Pero, ito yung napili namin kasi ang ganda ng mga reviews. And, ang ganda din talaga ng place. And, accessible siya kasi nasa gitna siya ng Seminyak and Canggu. So, yun. Nakabook na kami ng Airbnb. Check! So, may accommodation na kami. Hindi na kami parang hotel hopping. Kasi medyo malapit naman siya sa mga pinupuntahan namin or dun sa mga tours na binook namin. So, after ng Airbnb, nag-book kami ng tour. Tour kay Kadek. Ayan. So, search niyo sila sa Facebook, Kadek Ross Bali Tours. Ang binook namin sa kanila is 4 days na tour for 2 packs. First day namin, kami lang yon. Pero, inasikaso nila kami dun sa airport pick-up. Ayan, sinundo kami sa airport and then, nag-bag drop off lang kami sa may Airbnb. Tapos, hinatid niya kami sa kung saan namin gustong kumain, which is local warung lang yung kainan namin ng first day. Watch niyo sa part 1 ng Bali vlog ko. Yung binayad lang pala namin doon is 30K IDR. So, mura lang, di ba? Pero nag-add kami ng 100K kasi medyo malayo yung warung na saan kami kumain. Malapit yun dun sa 32 do, which is after namin kumain ng lunch ng 32 do kami. Watch nyo dun sa part 1 ng vlog ko sa Bali. And then, ayun na nga, nag-book kami sa kanila ng 4-day tour. So, yung first day is nag-ubod tour kami na merong ATV ride. And then, nag-bedugul tour kami ng second day. Third day is Nusa Penida Island tour, day tour. And then, fourth day is Uluwatu tour. And then, dun sa fourth day namin na yun, after nung tour, diretso na kami sa airport. So, hinatid na nila kami sa may airport. Sobrang highly recommended kasi ang bait ng mga nag-asikaso sa amin, yung naging tour guide namin, especially si Ari, yan, siya yung nag-tour sa amin ng first and second day. And sobrang maasikaso nila. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na nila. Ganon. So, yun, yung mga prepare namin before our trip itself is yun, things to pack is of course, universal adapter kasi iba yung saksakan nila doon.
So, nagdala kami ng dalawa. Pero dun sa Airbnb na nabook namin, meron silang universal adapter, which is so good. Ayan, pinahiram nila kami. And then, yung mga pinurchase namin before the trip is packet wifi, which is saklok namin siya nabook. And sobrang ganda din nung nabook namin na packet wifi kasi ang bilis ng signal. Even sa may sa Pinida, ang bilis niya. Hindi siya nag-lag. And 12 hours talaga yung battery life niya. So, pinick up namin yun sa may Denpasar na, sa Bali na namin, sa Bali Airport na namin siya kinuha. And then, kumuha kami ng travel insurance. So, yun guys, travel insurance is a must sa pag-travel out of the country, especially. Kasi, yes, ayaw natin siyang magamit, pero at least meron tayong peace of mind na meron tayong insurance in case may mangyari, ayun, meron tayong insurance. Basta travel insurance sa GCash. I think nakuha namin yung sa amin na 1,400. Dalawa na kami doon. Naging 1,400 siya kasi meron kaming extreme activity which is yung ATV. So, in case man na may mangyari sa amin during the ATV trip, meron kaming insurance doon. So, yeah. Yun, mag-travel insurance kayo guys. Para sa inyo din to. Lalo na kung, may mga delayed flight, canceled flight, kanon, helpful to travel insurance. Make sure na i-avail nyo yung travel insurance at least 72 hours before your flight. So, nakatingin ako sa screen ko, no? Baka ma-weirdohan kayo, bakit di ako sa camera nakatingin. Titingnan ko yung mga details ng mga pre-prepare na. Anyways, and then, dahil uso yung Bali Belly, tinatawag nila sa Bali, kasi kasi yung tubig nila hindi ganun kalinisan. So, nagdala kami ng Ursiflora Gut Defense. So, yun, for 5 days, iniinom namin yun every morning or once a day before kami kumain. And yun, thank God, hindi kami sumakit ng tiyan, hindi kami nagka-Bali Belly. All is well and all is good thanks to Ursiflora. Baka naman, coffee. So, yun, nagdala kami Ursiflora and first aid and ano pa yung dinala namin. Nagdala lang din ako ng paracetamol and diet-tabs just in case. And then, okay, sa airport na tayo. So, yung mga things to prepare kapag nasa airport na. So, most likely, kung first time mo mag-international travel, this will be a helpful information for you. Pero, feeling ko yung mga matagal na nagte-travel, di na masyadong nito. Pero kung first time mo magbabali, meron kang makukuha dito. So, anyways, syempre, kailangan mong i-prepare yung passport and ID just in case. And then, i-prepare nyo yung flight itinerary ninyo. And, boarding pass, which is kukunin nyo dun sa may check-in counter. And then, Airbnb or hotel confirmation receipt para lang meron kayong pruweba na magve-vacation na kayo dun and kung saan kayo magsistay. And then, for us, nag-prepare kami ng tour booking confirmation which is pre-provide nila kadek. Binigyan nila kami ng PDF file nung itinerary namin. And, ayan, yun yung tour booking confirmation. And then, pre-prepare namin, of course, is e-travel. So, you can download yung e-travel app or, yung government app. Basta papakita ko ito. Or visit etravel.gov.ph. So, yun. May QR na ibibigay sa inyo and yun yung ipapakita niyo sa immigration. And then, nag-prepare kami ng bank statement just in case itanong, syempre, kung meron kang funds for the trip, ganon. And then, we also prepared certificate of employment kasi ayun, proof lang na nag-work ka, na may pang-pondo ka sa trip mo, ganun, nababalik ka sa Pilipinas, parang ganun. And, prepare lang din namin is email of leave of absence. And then, pagkadating naman sa may Bali Denpasar, prepare lang namin is yung passport and yung ngayon, yung updated na need lang nila is yung sa status hat, which is yung sa allindonesia.imigrasi.go.id. Yun yung official website nila guys ha. So, walang bayad to and may QR lang din na ibibigay dito. So, yun lang din yung ipipresent ninyo bago kayo makalabas ng arrival sa Bali Airport. So, also, tip lang din namin is mag-withdraw po tayo using GCash. Ayan. Pinaka-recommended yung GCash for me, based sa na-research ko and based sa na-experience ko. Experience namin, maganda yung GCash kasi
0% yung interest niya or conversion rate niya. And yung GoTime kasi may 1% siya na conversion rate kapag nag-withdraw. So, kami kasi ang ginawa namin is nag-withdraw kami sa may airport na. And nag-withdraw lang kami. Hindi namin ginamit yung card pambayad, puro withdraw lang. So, nag-withdraw kami sa BNI. So, safest is BNI. Pero you can also withdraw sa Mandiri and BCA. Based yun sa mga na-research ko. Pero kami, ginamit lang namin is BNI. And no problem at all, no delays. And ayun, nakapag-withdraw naman kami ng maayos. Ayun, tip ko lang din na magdala kayo ng insect repellent kasi madami talagang dun, medyo malamok. Ganun. And then, ayun, do your research lang kung ano yung mga trip ng puntahan, ganun. And yeah, try mag-ATV. It was so fun. Panoorin niyo yung vlog ko. So, yun. And also, magstay kayo kung saan yung trip nyo. Magstay kayo kung saan kayo nababagay. Kasi, for example, hindi kami nagstay sa Canggu. Kasi yung Canggu area is more on party area. Ganun. Hindi naman kami nagpa-party. And medyo traffic daw dun. Or super traffic. So, yung traffic pala sa Bali talaga. Pero super traffic daw sa Canggu area. So, ang ginawa namin, nagstay kami sa gitna ng Seminyak and ng Canggu. Para malapit pa din kami sa coffee shops and sa mga beach clubs. Ganon. Kung gusto niyo naman yung like farm, forest, magstay kayo sa Ubod. Ganon. Tapos kung gusto niyo naman ng Baguio vibes, Sagada vibes, magstay kayo sa may Bedugul area. So yeah, kung interested kayo sa mga pinuntahan namin sa Bali, feel free to watch my part 1 and part 2 Bali vlog. And ayun, thank you so much for watching, and if may questions pa kayo, feel free to comment down below. And see you on my next one. Bye!